Hi mga ka-chance! Welcome back to our vlog. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang updated sa mga bago naming videos at tutorials. At para sa araw na ito, tayo ngayon ay mag-aanalisa ng isang banghay aralin sa Pilipino 2. So, ang layunin natin sa aralin na ito ay nagagamit ang mga panghalipan o bilang pamalit sa pangalan. Ang pangalawa ay ang paksang aralin, paggamit ng mga panghalipan o bilang pamalit sa pangalan. Siyempre, isusulat din natin kung saan yung sanggunian natin o reference. Gayun din yung mga kagamitan na ating gagamitin. Halimbawa ay PowerPoint presentation at tar papel. At dito rin natin sa part 2, ilalagay natin yung pagpapahalaga na kung saan ang pakikipagkapwa tao. Sa part 3, dito yung pamamaraan. So, dito natin makikita kung ano-ano yung mga activities na pwede natin gawin. Letter A, yung panimulang gawain natin. So, yung pagsasanay. So, tatawag tayo ng mga bata na magpapakilala ng kanilang sarili at ng kanilang kaibigan. So, pwede natin itanong sa kanila, pagkatapos magpakilala ng mga bata sa harapan, ano ang ginamit na salita sa pagpapakilala ng kanyang sarili at ng kanyang kaibigan? Maaari mo bang ulitin ito? So, pwede nating isa-isahin yung mga ginamit ng mga batang nagpakilala sa harapan, ipaulit o isulat sa board kung ano yung mga salita na kanilang sinagot. So, pwede rin nating ipabasa sa kanila yon. Pangalawa nating panimulang gawain ay ang balik-aral. So, pwede nating itanong sa kanila kung ano ang panghalip. So, sa panghalip, makikita natin, malalaman natin kung sila ay natuto dun sa nakaraan natin pinag-aralan. So, syempre, may mga batang sasagot sa tanong na ito. So, sa part B, yung panglinang na gawain, pwede tayo yung pangganyak natin o yung motivation natin ay aawi tayo ng may mga panghalip. So, pwede tayong umawit ng ang title ay Ako sa Paaralan. So, katulad nung nandito sa Banghay Aralin. So, pwede natin ipaulit-ulit sa kanila ito hanggang sa pwedeng groupings o by group. Diba? Pwede natin ipakanta ito. So, sa paglalahad, nandito na tayo sa lesson proper na maghahawan tayo ng balakid dahil may babasahin tayong kwento, maiksing kwento. So sa paghahawan ng balakid, pipili tayo ng mga salita buhat dun sa kwento, yung mga mahihira para sa kanila o yung first time lang nilang narinig. So katulad ng matulungin, pag-iempake at saka delata, yan yung mga napili natin na mga mahihirap na salita na pwede nating ibigay yung kahulugan. So, pagkatapos natin itong isa-isahin, kung ano yung matulungin, kung pag-iempake, yung dilata, kunin natin yung ideas nila dito. So, bibigay naman natin yung pamantayan sa pagbasa ng kwento. So, sa pagbasa ng kwento, syempre, magkakaroon tayo ng rules kung paano ba magbasa. Halimbawa, may napili kang isang bata na magbabasa sa harapan, or pwedeng sila muna, tahimik lang sila magbabasa. So, yung pagbasa natin ng kwento, ibibigay natin yung rules dito sa pamantayan. Ayan. So, dadako na tayo sa pagbasa ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang matulunging mag-anak. So, ang mag-anak na Reyes ay likas na matulungin. Sila ay nasa kalapit na barangay upang tulungan ang mga taong nasunugan. Sina Aling Oneng at Mang Romy ang nagbibigay ng pagkain. Sina Ben, Tina at Leo ang tumutulong sa pag-iempake ng mga pagkain na ipamimigay. Ako na ang maglalagay sa plastic ng noodles, ang sabi ni Ben. Ikaw naman, Tina, ang maglalagay ng mga delata. Siya naman ang maglalagay ng mga bigas. Sabay turo ng dalawang bata kay Leo. So, itong maiksing kwento na ito, kung ito ay nasa Manila paper, maaari silang ipabasa ulit sa ilang bata para mag-retain kung ano talaga yung sinasabi dun sa kwento.
So, pagkatapos basahin yung kwento na yan, syempre, hindi mawawala yung ating mga comprehension. So, may 6 tayong tanong, buhat dun sa kwento. So, meron tayong 6 na tanong na kung saan pwede natin ipasagot sa mga bata. So, ito yung mga tanong. Sino ang 3 bata sa kwento? Bakit sila nasa kalapit barangay? Anong uri ng mga bata ang magkakapatid? Ipaliwanag. So, hayaan natin silang i-express na yung mga sarili nila. Hayaan natin silang sumagot dun sa mga tanong na ating ibibigay. So, pang-apat na tanong, ano ang katangiang tagline ng mag-anak? Pang-5, kung may nangangailangan ng kapwa, ano ang gagawin mo? So, syempre, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pwedeng ibigay ng guro para makasagot yung mga bata or pwede rin based dun sa storya. Ano ang pangunahing ideya ng kwento? Paano mo ito natukoy? So, syempre, may mga bata magkakaroon ng iba't ibang opinion o sagot sa mga tanong na ito. Syempre, i-recognize natin sila. I-recognize natin sila dun sa pagsagot nila sa atin habang tayo ay nagtatanong. So, yun yung comprehension dito sa kwento. So, pumunta tayo sa pagtalakay. Ayan, so dahil may kwento tayo, pwede natin gamitin pa rin ito para mas lalong matutunan ng mga bata yung panghalipanao na ating aralin sa araw na yon. So, pagsagot sa mga tanong na may kinalaman sa kwentong binasa. So, meron tayong 6 dito na ang sagot ay nandoon sa mga kwento. So, isa-isahin natin yung mga tanong. Sabi dito, sino ang maglalagay ng noodles sa plastic? So, yung tanong na yan, makikita nila yan sa story. So, pangalawa, paano ito sinabi ni Ben? Paano naman sinabi ni Ben ang gagawin ni Tina? Anong salita ang ginamit niya? Pang-5, sino ang tinukay ng mga bata na magtitimbang ng bigas? Pang-6, anong salita ang ginamit bilang pamalit sa pangalan ng tauhan? So, dito pa lang sa strategy A natin, makikita natin na may ideya ng mga bata kung ano ba ang panghalipanao. Kahit hindi mo pa lubusan na tinuturo kung ano yung definition. Pero dito sa mga tanong na to, malalaman na nila kung ano yung panghalipanao. Ayan, so sa pagtalakay natin, may pangalawa pa tayo strategy. Kung sa una, may mga bata pang hindi nakakakuha ng aralin, sa letter B, magbibigay na tayo ng mga halimbawa ng pangungusap. So dito, makikita natin, may 5 tayong pangungusap. So dahil itinuturo pa lang natin kung ano ang panghalipanao, pwede pa tayong magbigay sa kanila ng mga pagpipilian. So halimbawa dito, number 1, ang guro ay pipili ng magiging kalahok sa paligsahan. Ako, siya, ikaw, blank ay pipili ng magiging kalahok sa paligsahan. So hayaan natin silang i-analyze yung pangungusap. So, pwede itong nakalagay sa PowerPoint or nakalagay sa Manila paper. Ipopost natin ito sa board at hahayaan natin tumawag tayo ng isang bata. Tapos, ihayaan natin sila yung mag-explain kung bakit yun yung panghalipanao na binigay nila. So, pagsunod-sunod natin hanggang matapos yung hanggang pang-5 pangungusap. Ayan. So, dito sa 1 at 2 paraan ng pagtalakay, makikita natin na napakadali na para sa kanila na pag-aralan kung ano yung panghalipanao. Siyempre, sa pang-apat na part ng ating pamamaraan is yung pagpapahalaga. So sabi nga natin kanina, ang pagpapahalaga sa aralin na ito ay pakikipagkapwa-tao. So pwedeng magbigay yung guro ng mga ng kwento or ng mga halimbawa kung paano maipapakita yung pakikipagkapwa-tao. So, ito yung tanong na pwede nating ibigay sa kanila. Paano mo maipapakita ang pakikipagkapwa-tao? Magbigay ng halimbawa.
So, may mga bata na magtataas ng kamay, may mga bata na magbibigay ng opinion. So, i-recognize natin yung pagbibigay nila ng kanilang mga sariling opinion. So, sabihin natin sa huli, pagkatapos na lahat, na makapagsalita, ang pakikipagtulungan o pagdamay sa mga nangangailangan ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. So, lagi nating i-remind sa kanila na yung pakikipagkapwa-tao ay napakahalaga dahil wala namang nabubuhay sa sarili lamang. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. So, kailangan nating makipagtulungan, kailangan nating makipagkapwa-tao. Ayan. So, punta tayo sa paglalahat. So, ang paglalahat ay ano ang panghalipanao? Kailan ito ginagamit? So, sa paglalahat, ito yung summarize ng ating aralin. So, ang ako, siya, akin, mo, ko, kanya, niya, at kita ay mga panghalipanao. Ito ay mga salitang panghalili sa ngalan ng tao. So, sabihin natin sa kanila kung yung para saan yung nagsasalita, kung ano yung mga panghalipanao na tumutukoy sa nagsasalita, sa mga kinakausap, at yung mga pinag-uusapan. So, ang ako, akin, at ko ay tumutukoy sa nagsasalita. Ang ikaw, mo, at kita ay tumutukoy naman sa kinakausap. At ang siya, niya, at kanya ay tumutukoy sa pinag-uusapan. So, pwedeng i-table din natin to. Tapos, may pakita sa kanila kung para hindi sila malito. So, pwedeng i-table natin yan, tumutukoy sa nagsasalita. So, ilagay natin doon sa column ng nagsasalita yung ako, akin, at ko. Pangalawa, tumutukoy sa kinakausap o yung kinakausap, isulat natin sa column na yun yung ikaw, mo, at kita. At yung panghuli ay tumutukoy sa pinag-uusapan. So, isulat natin sa column na yun yung siya, niya, at kanya. So, para mas madali nilang matandaan. Ayan, so, pwede nating ulitin yon, pwedeng i-drill natin yung mga panghalipanao at sasabihin nila kung sa nagsasalita ba yon, sa kinakausap ba yun, o sa pinag-uusapan. Ayan. So, dadako tayo sa paglalapat. So, yung paglalapat natin dito ay may pangkatang gawain. So, pwede nating hatiin yung mga bata sa 3 grupo. Ayan, sa pangkat isa, yung pwede nating gawin ay magbigay ng 5 pangungusap gamit ang panghalipanao. So, ikaw yung magbigay ng panghalipanao at sila yung gagawa ng pangungusap. So, bigyan natin sila ng kartulina o ng Manila paper para sila yung magsusulat doon. Sa pangkat 2, ang gawain nila, pwedeng ready-made na to. Pwede nang gawin ng guro, isulat sa bahay, or pwedeng sagot na lamang yung gawin ng mga bata. So, sabi dito, guhitan ng angkop na panghalipanao sa pangungusap. So, gagawa tayo ng 5 pangungusap na katulad na nandito sa ating halimbawa, sa ating banghay aralin. Isulat na sa Manila paper, tapos yung bata na yung gagawa. So, guguhitan lang nila yung panghalipanao na wasto para doon sa pangungusap na ibinigay ng guro. At sa pangkat-3, may mga larawan tayo na ipiprint or pwedeng i-drawing. Lagyan ng wastong panghalipanao ang patlang. So, nakalagay dito kung ano yung mga larawan na pwede nating ilagay. Ayan. So, sila na yung magbibigay ng wastong panghalipanao. So, sa mga larawan na ito, pwedeng more than 3 pa. Pwede natin gawing 5 kung maaari para sa exercises ng bata. Ayan. So, sa lahat ng gawain na ito, magbibigyan natin sila ng enough time para gawin nila within their group. So, kailangan maipakita nila or magkaroon tayo ng pamantayan din. Siyempre, sa groupings, siyempre, yung oras natin, limited lang din. So, magbigay tayo ng time para magawa nila ng mabilis at ng maayos yung gawain na itinakda sa kanila. At pagkatapos nun, sabihin natin na ipopost nila sa board yung kanilang mga gawa. Tapos, magbibigay sila ng isang representative para sa isang grupo na magre-report ng ginawa nila. So, pagkatapos nila at ma-settle down na sila, hayaan ng mga representative na mai-report nila yung kanilang gawa.
Pagkatapos nito, syempre i-recognize natin sila sa napakagaling na paggawa nila sa kanilang mga kagrupo. Bigyan natin sila ng mga stars kung maaari, or so yun, bigyan natin sila ng mga stars para ma-recognize sila, para ma-motivate ulit sila sa susunod na grupo. At ang panghuli, kapag na-settle down na sila, yung pagtataya. So, maaaring ito i-print, maaaring ito ay ipasulat. Ayan. So, sa unang araw, pwedeng may larawan muna yun sa ating pagtataya para hindi mahirapan yung mga bata. So, kapag may larawan, mas maiintindihan nila, mas mauunawaan nila agad. So, pag second day, pwedeng pang-uusap na lang din yung i-prepare natin na pagtataya or evaluation para sa kanila. Ayan, so may 5 tayo dito. May pagpipilian, ako, siya, o ikaw yung isasagot nila doon sa patlang. So, dito sa pagtataya, kung may oras pa, maaaring mag-exchange notebook or exchange papers para magkaroon din sila ng sense of responsibility sa kanila mga kaklase. So, turuan natin yung mga bata na magkaroon sila ng responsibility at para masanay din sila. Kasi, kailangan din nilang masanay ng nag-check din sila ng gawa ng iba nilang kaklase. So, yun. Pagkatapos yun, pwedeng i-record ng guro yung kanilang mga scores para mas mapadali din ang trabaho ng ating guro. At pagkatapos ng ating evaluation, pag natsikan na, dumako tayo sa kanilang takdang aralin. So, ang takdang aralin nila para sa aralin na ito ay gamitin sa payak na pangusap ang mga panghalipanao na ako, ikaw, siya, niya, at kita. Basahin ng malakas sa klase ang ginawang pangusap. So, syempre, napakahalaga ng takdang aralin dahil ito yung magsisilbing follow-up nila sa bahay at para din malaman ng mga magulang kung ano yung pinag-aaralan o pinag-aralan ng bata sa paaralan noong araw na yon. At syempre, siguraduhin natin sa susunod na araw or oras na ulit natin ng Filipino, matsika natin or magawa natin kung ano yung takdang aralin na ipinagawa natin sa bata. So, ayan mga ka-chams na guro, yan yung ating banghay aralin sa Filipino 2 na ang paksa ay panghalipanao. Sana marami tayong natutunan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Chams Vlog, para sa marami pang videos at tutorials na aming i-upload para sa inyo. Subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated. Paalam mga kaguro!